Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Virgo. With the earth elements, tingnan po natin the energies that surrounding you. Okay? Sa mga natitirang araw, linggo ng Pebrero. Okay? So, let's see. General reading po ito. Okay? So, naririto ang tinatawag na the world. Okay? Tatakpan ko lang nakabomba. Yan. So, ito yung tinatawag na either graduation, accomplishment, the end of a cycle, the beginning of a new cycle. Okay? So, titingnan natin, ano itong chapter sa buhay nyo ang natapos na. Diba? So, the Wheel of Fortune, ibig sabihin nito, dumating na siya sa tinatawag na karulukan. Yan. Dumating na siya sa yung time frame natapos na. Diba? Ano ito? Titingnan natin ha. Ito ba has something to do about your career, about your studies, about relationship, diba? About your tinatawag na adventure, diba? Nag-tour ba kayo? Nag-ibang bansa pa kayo? Nanirahan ba kayo sa ibang bansa? Nakatapos ba kayo ng inyong pag-aaral? Diba? So, ibig sabihin nito, tinatawag na whatever is this, iniiwanan na ninyo. Hindi nyo na babalikan. Diba? So, yan ang tinatawag the energy of the Mars. Okay? So, let's see. The Mars is all about, hindi na ito ang mundo mo. Diba? Hindi na. Ibig sabihin nito, out with the old, in with the new. Diba? Yan. Kumbaga nakikita bukas na bukas ang iyong pag-iisip, di ba? Bukas na bukas ang iyong kamalayan. Bukas na bukas, di ba? Masyadong advanced, di ba? Ang iyong kaalaman compared sa dati, di ba? It's like, sabihin na natin, nag-work ako sa Pilipinas. Ngayon dito ako sa ibang bansa. Kumbaga dito, ibang-iba, di ba? Nagkakaroon ng tinatawag comparison, di ba? Ibang-iba ka na ngayon, di ba? It's like tinatawag, hindi ka na ma-reach, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, hindi na ako ang dati kilala mo. Diba? So, for some of you here, ibig sabihin nito, kung halimbawa ang iyong tirahan is isang bahay, isang kama, parang studio type, ngayon hindi na. Lilipat ka na sa palasyo, di ba? Hindi naman masyado na ma-over-exaggerated kung palasyo. Ibig sabihin ng disenteng tirahan na. Di ba? So, it has something to do about culture, tradition, diba? Studies, exchange culture and tradition, diba? So, maaring ibig sabihin nito, yung tinatawag na napakalaking transformation ang nangyayari sa iyo. Okay? Hindi ka na basta pwedeng maliitin, di ba? You cannot underestimate itong mga Virgo na ito, di ba? Yan. So, narito ang tinatawag na the Knight of Wands. Yan ha. So, ibig sabihin itong the Knight of Wands ito, someone, okay? Yan. Is asking, sabihin na natin, nagkaroon kayo ng alitan, di ba? Yan. Nag-aalay siya ng tinatawag na friendship, okay? Yan. Relationship, di ba? Alisin na. Kung may mga nakaalitan man kayo sa trabaho, kaibigan, pamilya, asawa, kung sino ito, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag lalapit, okay? Para tapusin na ang tinatawag na conflict between you and them. Okay?
So, naririto ang tinatawag the Ten of Pentacles, di ba? So, ano itong tinatawag the Ten of Pentacles? Alitan. Kailangan tinatawag, sayahan na tayo, di ba? Pagmamahalan na tayo, di ba? Yan. So, ito yung tinatawag na making, it's more on mga nagdaan, maraming panahon kaya na tinatawag na maybe absences, di ba? Absences sa buhay ng isang tao, di ba? Ibig sabihin nito, I will make it up with you, di ba? I will make it up. It's like maraming mga panahon, hindi lang ang araw, linggo, buwan, taon, di ba? Kumbaga dito, hayaan mong punuin ko ng pagmamahal, di ba? Kung mag-asawa, hayaan mong punuin ko ng pagmamahal, magsilbi sa iyo, di ba? Kung ito is magulang, hayaan niyong, okay, maglingkod ako sa inyo. Ipakita ko sa inyo, di ba? Na hindi naman ako kasama-sama ang anak, di ba? Yaan. Kumbaga dito yung tinatawag, I will fill it up, the gaps, yung mga gaps, di ba? Yaan. Mga butas, pupunuin uli niya ng tinatawag pag-ibig, tinatawag pag-aalay ng kanyang pag-ibig ng buhay, di ba? Yung mga, halimbawa sabihin natin from the past, kung sino itong mga napabayaan, di ba? Ibig sabihin nito, I will make it up. Hayaan mo, kay punuin ko. Yan, ng aruga, ng pagkain ng ating frigider. Pupunuin niya, di ba? Yan. So, narito ang tinatawag na the Seven of Cups. Okay? So, ibig sabihin ng the Seven of Cups na ito, yan, it's like materials, di ba? Yan, papasok may materials. Kung ano ito, it's like from the past, di ba? Maraming mga gaps, okay? Yung para mga butas-butas, yan ha? Na ito is tinatawag na wala, parang na-stuck. It's like maaring hindi nakabalik, di ba? Nawala na lang. It's like wala, okay? So ibig sabihin nito, yung mga gaps na yun pupunuan, di ba? May ibalik, halimbawa sabihin natin, naku, naisan la ako ang frigider natin. Di ibabalik ang frigider, di ba? Maaring bibiling bagong frigider, di ba? Yan. Naku, yung aming bahay is nakasanla, di ba? Ibig sabihin nito, tinatawag na ito is mapapabalik, di ba? Maaring babayaran na ang buong utang sa mortgage, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, kung ano yung nawala sa bahay, babalik uli, di ba? Pamilya, babalik uli ang saya. Mag-asawa, babalik ang saya. Kung walang mga anak, ay tayo mag-ampon, di ba? O kaya it's time na tayo mga anak na, di ba? Gumawa ng baby. Yan ha? Kung ano itong mga nawala, okay? Na-missed. Ibig sabihin, na-missed, okay? Yan. Na dumaan ang mga panahon na na-miss ito. Okay? Yan. So, kaya dito, tatlo lang dapat cards, ha? So, it's more about, nakikita ko dito, ang tinatawag, either ito yung Libra Venus, o ito ang tinatawag na the Empress. Okay? Yan. Hindi the Empress ito. Ito yung tinatawag the Hierophant, di ba? Kasi naka-reverse. Okay? So, maaaring ito yung tinatawag na hindi nagampanan ang kanyang papel. Yan ha? Absent diba? Maaaring absent ang tatay kasi nasa trabaho. Okay? Maaaring nasa abroad. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito, it's about time na mag-stay na siya sa bahay at yung mga nawalang oras, na palampas na oras, halimbawa sa pagpapalaki ng mga anak, hindi siya present doon. Diba? So ito na, it's about time na ipakita, 'di ba? Yung kanyang presensya, maipadama, 'di ba? Kasi nakabaliktad, ibig sabihin nito yung tinatawag na mga absences, 'di ba? Hindi nagampan ng role, hindi nagampan ng responsibilidad, hindi nagampan ng duties, 'di ba? Yan. So let's see. So, narito ang tinatawag na the Emperor. Okay? So, ibig sabihin nitong the Emperor na ito, okay,
someone with tinatawag, meron siyang duty, 'di ba? Ano ang kanyang duty? Ano ang kanyang papel sa buhay? Ano ang kanyang papel sa mundo, 'di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, iiwanan na niya itong kanyang tinatawag na papel, yung kanyang duty, okay? Yung kanyang tinatawag na role, okay? Maaring ito yung tinatawag, kasi may matanda din di ba? Oh. So, maaring sabihin na natin pagod na siya, magre-retire na siya, maaring maga-pension na siya, di ba? Kasi matanda na. Maybe hindi na siya capable na tinatawag na gampanan itong role na ito, di ba? So kung ano man ito, it's like tinatawag, maybe this person is gusto na niya ng, let's say sabihin na nating it's more about fun, di ba? So, maaari din ito yung tinatawag na a new relationship, di ba? So, ibig sabihin ito nakikibalita, okay? Maaari ito'y bata, ito'y matanda, nakikibalita, di ba? Yan. So, yun lang ang nakikita ko. It's more about, meron ditong siguro every day, every hour, baka meron silang tinatawag na nakasuot sila ng Apple Watch, di ba? Kahit sa trabaho, anong ginagawa nila, yung Apple Watch, di ba? Doon nababasa nila. Alam mo ba yung dark watch, di ba? Connected yun sa inyong mobile, di ba? Sa inyong iPhone, di ba? So, ibig sabihin ito yung tinatawag na updated siya kaysa mga pangyayari. Okay? Kung sino naman itong aalis sa buhay nyo, may aalis sa buhay ninyo. Okay? Yaan, maaring ikaw ang aalis or somebody aalis na. Okay? Maaring magre-retire na siya, di ba? O baka naman mag-abroad, di ba? Yan. Whatever. So, ito yung tinatawag na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. The seven of swords, di ba? So, ibig sabihin ito'y taong maaasahan. Ginagawa niya, hindi siya madaya, di ba? Tinatapos niya ang trabaho niya. Maybe ito yung tinatawag nasa public service siya, di ba? Maring tinatawag pinapunta niya ang mga clients niya, di ba? Baka home siya, yan. Sabihin na nating home service, di ba? Nagmamanicure, pedicure, di ba? Maring ito yung tinatawag na baka siya, barangay, nasa barangay, di ba? Nagsisilbi sa more on labas, di ba? So, sandali lang po at nagkabali-baliktad na ang ating so, ano ito, di ba? Pangungulila. Pangungulila sa pag-ibig, okay? So, maaring ito sabihin na natin itong taong ito is palagi nang nasa labas. More on their jobs, di ba? Ibig sabihin may nangungulila sa kanila, okay? Maaring pamilya, mga kapatid, asawa, mga anak, di ba, kung sino, mga friends, di ba, nangungulila. Baka gusto na silang makita, baka sabihin na natin masyado silang focus sa kanilang trabaho, may nangungulila, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na the judgment. Yan, ha? So, ibig sabihin ng the judgment is tinatawag the result, the outcome. Okay? Whatever is this, ibig sabihin nito, maaring hindi na siya makaka-recover. Maaring ito yung may sakit, di ba? Baka terminal na ang kanyang karamdaman, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na accept, di ba? Kung ano ang tinatawag na hatol, di ba? Tinatawag na yung kinahinatnan, di ba? Ano ang kinahinatnan, di ba? Yan. Meron kayo, kung hindi kayo may sakit, merong member of the family may sakit, di ba? Ito yung tinatawag. Tanggapin ang kanilang kinahinatnan, okay? Tanggapin ang buong buo sa puso nila, okay? Yan ang pangyayaring nangyayari sa kanila, okay? Yan. Narito ang tinatawag na the page of pentacles, di ba? Okay?
So ano ito, it's like tinatawag na you're on the crossroad, hindi mo alam, okay? Alin din ang pipiliin mo, papunta sa south, papunta sa north ka ba, papuntang east or papuntang west, di ba? Hindi ka pa makapag-desisyon, hindi mo pa mapili ang iyong pupuntahan, okay? Yan, maaari sa trabaho, career, pag-abroad, pag-aaral, pag-asawa, di ba? Friends, whatever. Yan ha. So naririto ang tinatawag na the Five of Pentacles. Itong taong ito is tinatawag na meron siyang mga pangangailangan. Okay? Yan. Maaring ito sabihin natin either you or may mga members of the family, di ba? Or may mga kilala kayo. Kung sino man ito, kilala ninyo. Okay? Very, very close sa inyo. Ibig sabihin nito yung tinatawag maaaring uutang, di ba? O baka naman walang bahay, magpapaampon, maaaring pasamantala sa inyo mo natitira, di ba? Kasama ang kanyang anak. Maybe ito yung tinatawag na single mother, di ba? Oh. So, ibig sabihin ng damon na ito is nakikita dito, di ba yan, no? Yan. It's about tinatawag na are you doubting yourself, di ba? It's like wag yung nakikita mo, 'di ba? It's like tumingin ka sa tubig, ang tingin mo parang ang taba mo, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, sabihin natin payat ka naman, pero ang tingin mo sa tubig parang ang taba mo, 'di ba? So, maaring ang tingin mo sa tubig hindi ka maganda, 'di ba? Huwag. Okay? Ibig sabihin, nakikita ko for some of you here is tinatawag na very, very active sa gabi. Okay? Maari sa gabi nagbabicycle, di ba? It's like nag-exercise, nag-aerobics, di ba? It's more about tinatawag komportable sila pag sa gabi sila. Mukhang gising na gising sila sa gabi, di ba? Yan. Maaring ito yung kanilang trabaho, di ba? Yan. Pero nakikita mo, okay, yung tinatawag for some of you here, okay? It's like pag tumingin sa salamin, hindi sila kontento sa nakikita nila sa salamin about themselves, okay? So nakikita ko for you here, maybe sa gabi kayo naglalakbay, di ba? Mahilig kayo sa gabi. It's more relaxing pagkagabi. Yan. So, meron ditong tinatawag na paglipat. Okay? A journey, a trip, a travel. Okay? Maybe by sea, by horses, okay? By air, okay? By land, di ba? Yan, meron po, ha? So, ibig sabihin nito, may iiwanan na sa buhay nila. Okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na hindi na sila dito mag-enjoy, okay? Yan, masikip na. It's like masikip na yung mundo nila. Gusto naman nila sa isang bagong mundo. It's like tinatawag from Earth, pupunta sila sa Mars. Diba? Something like that. Okay? So, dito nakikita yung tinatawag na the tower. Okay? So, ito yung tinatawag bagong mundo, bagong bahay. Dito sila papunta. Diba? It's like tinatawag, ayoko na dito. Diba? Kakasawa na. Diba? Kumbaga dito nakakairita. Hindi ako na-asenso. Diba? Yan. So, kaya dito, ibig sabihin nito, ikaw ang magbabago sa kapalaran mo. Diba? Yan. Kumbaga dito, nakaantabay. Nasa likuran mo lang si the wheel of fortune. Diba? Yan. Kung ano ito magiging desisyon mo, basta tama ito. Diba? So, maybe there is a night trip. Diba? Yan. Kasi dito, night. Okay? Mas active ang taong ito pagkagabi. Okay? So, whatever is this, ibig sabihin nito, ito yung kanilang gustong puntahan, the tower, di ba? Yan. Dito, it's like they will be at home, di ba? It's like nakikita dito, ito ang gustong-gusto kong relationship, di ba? Bahay, sasakyan, di ba? Anong tawag dito? Trabaho, opisina, whatever, organization, tinatawag transportation, di ba? So, narito ang tinatawag the Eight of Wands. Okay? So, ibig sabihin nito, panibagong pakikibaka sa buhay. Okay? So, ibig sabihin nito, it's about choosing the path. Kasi nasa ano kayo, tinatawag na, ano tawag dito? Cross path, path cross, is something like that, di ba? Yan, Hindi mo alam pa kung saan ka patungo, di ba? So, ngayon, alam mo na kung saan ka
patungo. Di ba? Yan. It's like tinatawag na you are guided by heaven, by the universe, by your ancestors. Di ba? So, ibig sabihin nito, tinatawag kaya the tower and the eight of wands. Ibig sabihin nito, out with the old, in with the new. Diba? It's like tinatawag, hindi ka na pwedeng i-underestimate nila, 'di ba? Hindi ka na nila ma-reach, 'di ba? Ibang-iba ka na ngayon, 'di ba? Yan. So that's what I see for you, okay?